chapter 1, verse 20. 3 verses. Revelation chapter 1. So sabi dito, "And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle." At chapter 1, verse 20, same chapter. "The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, in the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches." So mark those words. The 7 stars are the angels of the 7 churches. "In the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches." Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, maaari na kayong makaupo. Bro, yung sinabi ko sa inyo, dito kayo dumaan. Okay, so umagang ito ay ating titignan itong tungkol sa 7 golden candlesticks, 7 candelabro sa Tagalog. Dito sa Revelation ay ginamit ang candlesticks or especially sa New Testament, Bagong Tipan. So para sa mga baguhan at iwan ko, mga bisitang ilan, hindi ko alam kung paano kayo kalalim or katagal sa pangunawa sa Biblia. So, tulungan na lang kayo ng inyong mga kapatid na magpaliwanag kung sakaling medyo maano tayo dito. So, sa Hebrews chapter 9, verse 2, gusto ko lang may dagdag. "For there was a tabernacle made," the first, na daanan na natin yan, no? Yung sa tabernakulo, yung 3 compartment, the outer court, the inner court, in the Holy of Holies, na lahat yun ay mayroong type, may itinitipo sa Bagong Tipan. So everything you read in the Old Testament has a spiritual meaning in the New Testament. Always remember that. Just guidelines para sa mga baguhan. Pag nagbabasa kayo ng Lumang Tipan, Old Testament so-called, that was almost, lahat yan ay para kayong nagbabasa ng comics or history, mga literal. But when you go to the New Testament, Bagong Tipan, especially sa, of course, dun sa four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, meron kayong mga mababasa na mga parables, no? So they are parables and they are not also literal. They are parables or spiritually speaking. Merong kahulugan. For example, pag sinabing binhi or seed, kaya sabi, the seed is the word of God, you see? May ano yan, may mga parabola. So, ganun, para hindi kayo maligaw pag nagbabasa ng Bible. So, dito sa Hebrews, itong mga golden candlesticks, 7
Yes, at in Seven Stars, doon pa lang sa lumang tipan ay nandoon na daw yung candlesticks. Diba? Doon sa Holy of Holy Place. May mga ano yan, may mga dahilan kung bakit. Bakit hindi lahat ng mga kagamitan ay ipinasok doon sa Holy Place or Holy of Holies? Bakit mga natatanging gamit lang? Di ba? Yung tinapay, yung mana, yun yung nakapagtataka doon eh. Yung mana, hanggang sa hindi sila nakapasok sa promised land, yung mana na nandun, hindi nila pinapalitan yun. Hindi napapanis. Yung tungkod ni Aaron na tuyong-tuyo, wala nang buhay, na ipinasok doon, na namulaklak at namunga. Sa ngayon walang puno. Sa nga lang tungkod. Pero nung ipinasok doon sa templo, sa holy place, namunga. At mula noon, hindi na itinanggal, nandoon na, hindi natutuyo. Hindi naman dinidiligan. Di ba dapat ang halaman para mabuhay lagi, dinidiligan? Pero ito hindi dinidiligan eh. Ano sa tingin nyo ang susi, ang sikreto? Ha? Kasi nandoon mismo yung presensya ng tagapagbigay ng buhay. Na tinatawag na Shekinah glory. At lahat ng nandoon ay mabubuhay. Kaya nung unang panahon, yung high priest, yun lang. Kapag hindi worthy, patay. Pero kung worthy, buhay. But that priest is not entering there for his own. Hindi pumapasok yung high priest doon para sa kanyang sarili. Siya ay pumapasok para sa congregation. Sa mga anak ng Israel. Na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo, hindi, kaya sabi ng Panginoon, nung siya umakyat sa langit, huwag niyo muna akong hipuin, hanggat hindi ako umakyat, kasi siya ay pumasok doon para sa atin. Para tayo ay mabuhay. Para i-present yung hain, yung kanyang dugo, para sa atin. Hindi para sa kanya yun, para sa atin. Okay, so those are all types. Remember that. Now gusto kong basahin natin dito sa Zechariah chapter 4 para mas maliwanag lalo. And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep, and said unto me, What sayest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick of all of gold, with a bowl upon the top of it, in his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof. Kung papansinin niyo dito, kung medyo maano ang pag-iisip, 7 lamps. Dito, may lamp at candlestick na tinutukoy. Pero kung tignan mo yung kabuuan ng picture, kapag sinabi kasing candlestick, di ba? Kandilero. Nilalagyan ng kandila. Uso ngayon yan sa lamayan, di ba? Candle stand. Pakikuha ngayon yung regalong candle stand doon, candlestick, para with exhibit A. Pero sabi dito,
with a bowl. Mayroong bowl sa taas. Hindi naman pwedeng dumaloy at yung bowl na yun, ay bowl ng langis yun eh. In his 7 lamps thereon, in 7 pipes. Tingnan nyo. Doon sa bowl ay mayroong 7 pipes. Nagpa-flash ba yan? Meron dyan? Flash mo. Yan ang candlesticks. Tinitirikan ng kandila. Pero ito sabi niya, with a bowl upon the top of it, sa taas nito ay mayroong bowl. Malukong, mangkok. In his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps. Mayroong pipe, mayroong tube na papapunta sa iano mo yung Zechariah chapter 4. I-google mo rin. Mayroong ganun na picture. Cartoon nga lang. And 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my Lord? Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what this be? And I said, No, my Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. So yan. Ang lampstand, kapag lampstand, ang nagbibigay ng kanyang ningas, ng kanyang pabilo, ay langis. Sa candlestick ay kandila. Di ba? Magkaiba ang kandila at saka yung, halimbawa, gasera. Tayong mga mas nauna, nung sa amin sa probinsya, wala namang gasera pa, halos lawang, saleng tiada. Ang ilaw namin doon sa probinsya dati, saleng. Yung pine wood. Maano yun maningas kasi yun. Ganun yun, parang may sariling gas. Pero yung mga medyo nag-improve yan sa botilya, nilagyan na namin ng lubid, yun yung sisindihan. Ganun yun. Na nakababad yung pabilo o yung lubid doon sa gas. Hindi na mamatay yun habang mayroong gas sa garapon. Okay? Ngayon, ang kandila nauubos. Di ba? Kapag naubos na yung kandila, wala na. Now, but actually there are reasons why. Bakit tinawag na candlesticks? Kasi yun nga nauubos. But the thing there is that we have to understand kung bakit lampstand. One thing that I came to more na naunawaan ko, kasi to tell you, may mga so-called sa mga message believer dito sa ating circle, may mga believers ngayon na kung bakit hindi pa or hindi raw na-reveal yung ikapitong silyo sa 7 seals sa Revelation chapter 6 kasi wala pa raw yung baptism of the Holy Spirit or reverse. Wala pang baptism of the Holy Spirit
Kaya hindi pa na-reveal. Alam niyo yan yung, tingin ko nga sa inyo ngayon, naguguluhan na eh. You are being confused of what I'm saying. You see? Talagang nakaka-confuse yan. So, remember after this, papasok na tayo sa Ephesian age. The 7 church ages. But remember that there are 7 church ages and there are 7 seals. Actually, kaya ko tinik down yung chart natin dito kasi may kapulaan doon. Papagawa tayo ng bago. Kasi nakalagay kasi doon, nauna yung rapture sa tribulation. Ang tamang aral ay mauunang rapture bago tribulation. Okay? So, ibalik natin yan. Lord willing, makakapagpagawa tayo ngayong linggo bago pumasok tayo doon. So, ganun. Saan na ba tayo? Yung Espiritu Santo, remember, oil always represents the Holy Spirit. Para saan ba yung bowl na yon? At sabi niya, on each side ay olive trees. Magkabila, kaliwat kanan, olive tree. Diba? Itong nakita ni Prophet Zechariah. Ang pangunahin na ginagamit ay olive oil ng Israel. Maging sa anointing, olive oil. Olive oil or oil always represents the Holy Spirit. Kaya ko nabanggit yun kasi, yun nga, may binanggit si Brother Branham, hindi ko lang maano, pero mayroon siyang sinabi, since the Holy Spirit came down on the day of Pentecost, mula nung bumaba ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya, specifically doon sa upper room, Acts chapter 2, okay? Hindi na iniwan ang lupa. Alam nyo, kahit pupunta tayo sa sa type, yung kamilyo, tinipe ni Brother Branham na Holy Spirit, na sinakyan ni Rebecca, na nagdala ng gifts kay Rebecca, na dinala ni Eleazar. Siya din yung sinakyan ni Rebecca, na sumalubong kay Isaac. So anong gusto kong palabasin doon? Yung Espiritu Santo na bumaba sa mga mananampalataya, na nagbigay sa atin ng mga kaloob, na siya ring kapangyarihan na sinasakyan natin. Amen? Na magdadala sa atin sa rapture, pagsalubong sa ating Panginoon. Sa alapaap. Okay? Now, kung walang Espiritu Santo ngayon, paano tayo? And remember, sabi nga niya, when the Holy Spirit will come to you, He will lead you and guide you to all truth. So yung mga taong naniniwala na wala pang baptism of the Holy Ghost ngayon, they are wrong. Walang magtuturo ng katotohanan eh. Pagkatapos sasabihin nila sila yung totoo. Kung walang banal na Espiritu, walang kapahayagan. Kung walang banal na Espiritu, walang katotohanan. Hindi natin makikita, maunawaan ng tama ang salita ng Diyos. Because the only
way when have the revelation or to understand, to have the truth, is to have the Holy Spirit. When the Holy Spirit will come unto you, He will lead you and guide you to all truth. Kaya naniniwala ko sa sinabi ng propeta, when the Holy Spirit came down to earth, in the since on the day of Pentecost, it never leaves the earth. Kailanman hindi niya iniwan ang lupa. Iiwanan ang lupa kasama ang mga nobya ni Kristo na mararapture. Yun lang. Basahin ninyo ang Ephesians, sabi niya, He that descended, also descended. Wala nang sinabing ascended again. Wala. Yung umakyat, sabi niya, in the person of our Lord Jesus Christ, descended, bumaba in the form of the Holy Spirit. Amen? And give gifts unto men. Nagbigay ng kaloob sa mga tao. Amen. Tingnan nyo yun. Bumaba para bigyan tayo ng kaloob. Kasi kung wala yun, hindi natin kaya. It's just like this. Those lampstand, kapag wala yung lamps, kung walang Holy Spirit, walang ilaw. Hindi mag-iilaw ang yung mga lampstand na yon. Tingnan nyo, kaya ang huling verse dun sa Sekaraya, anong sabi niya? Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Hindi sa kung saan kalakas ang tao. Tingnan niyo si Samson. You know Samson? We were, na-picturize sa atin na si Samson ay malaking tao. Masalan na tao. Muscle man. Kaya malakas. Unang kong mabasa sa mensahe, sabi ni Brother Branham, Samson is a midget. Alam niyo ang midget? Kung sa Ilocano, Tagalog, unano, bansot, hindi matangkad. O kahit sabihin na natin flat na 5 feet. Kahit sa ating mga Pilipino, kapag 5 feet ang lalaki, mababa na. Di ba? Napandak, TV lalaki, 5 feet na lang. Saan nang gagaling yung lakas ni Samson? Ha? Where did his strength coming from? Nakaya niyang pumatay ng sundalo sa pamagitan lamang ng panga ng asno. Panga pa, hindi bakal, hindi sword. Yun palang buto. Pag ihinampas mo yan sa bakal na helmet ng sundalo, but the point there is also, pati yung hinawakan ni Samson, yung tao, para mas lalong makita ang mukha ko, yung anointed na tao ng Espiritu Santo, kasi sabi, not by might nor by power. Saan nanggaling yung lakas ni Samson? Sa Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya sabi niya, but by my Spirit, saith the Lord. Hindi sa kung gaano kalakas, kapangyarihan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon.
So saan nanggaling yung lakas ni Samson? Espiritu ng Panginoon. Anointing ng Panginoon. Bakit hindi napudpod, hindi nabasag yung panga, yung buto? Dahil hawak-hawak ng gusto niyo pang isa? You want more? Si David. Hello? How did he do it? Paano niya nagawa? Na pinatay si Goliath sa isang tirador. Slingshot. Yung slingshot kasi natin, ganun eh. Yung sa kanila nun, yung pag ganun. Gaano kalaki sa tingin nyo yung bato na tumama kay Goliath? Ganito kaya? Paano mapapalipad yun? How can David sling that stone? Throw that stone to Goliath. Una-una, si David ay kabataan pa lang. Sabihin na natin, kasing laki ni KG. To compare with the Goliath, 9-footer. Paano napatay ng isang bata? Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Amen. Kaya, actually, idinugtong dito ng ating propeta about John chapter 15. I am the vine, ye are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sabi niya, ang sanga na hindi namumunga, pinuputol. Kaya sabi ni Brother Branham, ang vine, ang puno, hindi namumunga. Alin ang namumunga? Ha? Mabalin mo't, pastor, anya, langka. Di ba langka, no? Pero, normally, ano na puno, ang sanga ang namumunga. Sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Bandang huli sabi niya, parehas lang din, without me you can do nothing. Not by might nor by power, but by my spirit. Without me you can do nothing. Kung wala ako sa inyo, hindi kayo. Now, ang sanga, bagamat siya ang namumunga, kailangan siyang madugtong sa puno. Okay? Kasi kung natigpas, kung naputol, na ihiwalay ang sanga sa puno, matutuyo. Hindi makapamunga. You know what I like? One thing I really like in that chapter? Hindi lang sinabi niya, kung kaya mananatili sa akin, sabi niya, at ang aking salita manatili sa inyo. Ano sabi niya? If you abide in me, in my words, abide in me in my word. Remember, the Spirit in the Word are one. Ang Espiritu at salita ay iisa. Kapag manatili kayo sa akin,
At ang salita ko mananatili sa inyo, anuman ang hilingin ninyo, whatsoever ye shall ask in my name, I will do it. Because not by might nor by power. So that's a big lesson that we have to understand. We need to learn. So that we can learn how to yield on God, how to depend on God, how to trust in God. Sometimes we think we can do it. Sometimes we think we know how to do it. And yes, God sometimes allow us. Hahayaan ng Diyos. But heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. Kaya sabi niya, if you abide in me, in my word, that cannot pass away, abide in you. Kapag tayo manatili daw sa salita, manatili tayo sa Kanya, ang salita niya, you see, vice versa, no? Always be connected. Yun yung mahalaga, mga kapatid. Always be connected with the vine, with God. If I would rephrase that verse into another verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things, ask what you will, it shall be done. And we need to realize, without me you can do nothing, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. You see, that is, in generally speaking, that is what that, I believe that lampstand is trying to tell us. Because that goes throughout all the ages. Sa lahat ng kapanahunan ng iglesia, how did I make it? How did I did it? Because remember, if we go, there's always an overcomers. Laging mayroong nagtatagumpay. And what do you think? Anong paraan? Paano sila nakapagtagumpay? Kung ang mensahe ay not by might nor by power, but by my Spirit. Kung sinabi niyang, without me you can do nothing, how did I overcome? Yes, sabi ng Panginoon, they overcome the Antichrist, they overcome the world, they overcome with the blood of the Lamb. Yes, we are covered by the blood of the Lamb. But what gives us the power? Remember, sabi niya, ye shall receive power. After the Holy Ghost will come unto you. So what gives us the power? What give us the strength? Abide in me, in my words, abide in you. You shall ask what you will, and it shall be done. Anumang hilingin ninyo. You know what? That is the greatest, the prophet said, that is the greatest need that the church needs today. What is the greatest need of the church today is the Holy Spirit. You just think of that, remember that. There's a bowl upon the 7 candlesticks, 7 lampstands. Sa ating teksto, that 7 candlesticks are the 7 churches. Ito yung 7 kapanahunan, including us. Nandoon ang bowl, nandoon ang Espiritu Santo. Huwag kayong maniniwala na wala ng Espiritu Santo. The Holy Spirit is there. The Holy Spirit is here. When Jesus said, 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst.
God, Jesus Christ, is present with us today in the form of the Holy Spirit. So bakit paano sasabihin ng tao na wala pang Espiritu Santo when the Holy Spirit never leaves the earth? And He promised to never leave us nor forsake us. And He said, I will be with you, even in you, unto the end. Hanggang sa huli, hanggang sa consummation ng mundong ito, ng sistema. Sasamahan ko kayo. Papasok ako sa inyo because why? We need that strength, we need that power. Hindi ka lalakas kung maliligo ka lang sa tubig. Kung ipapahid mo lang, pero kailangan mong inumin yung tubig para malumakas ka. Same thing with the Holy Spirit. It's not just the anointing, but we need to drink of it. We need to take it. Para sumindi yung ilaw, mga kapatid. Now, he's talking about the believers, huh? That oil that is flowing in the lampstand, which is representing the seven church ages, amen, pumapasok yun. Di ko alam kung maintindihan din ito, pero sa mga driver na nakakaunawa sa makina, yung krudo, yung gasolina, hello? Yun yung pumapasok sa balbula, sa piston, na binubomba ng fuel pump. Kaya may tinatawag na fuel pump ang makina. Okay? Ibubomba ito doon sa piston ng makina na nagbumabayo na ganun. Yun yung sinusunog. Sa loob, nasusunog doon sa piston, sa valve, para tuloy-tuloy ang andar ng makina. Tinawagan ako one time ng kuya ko. Ay, Danner, hindi mo andar itong makotsi. Ano ba? Wala sa isip ko din. Akala ko kung anong nangyari, kaya tinawagan ko rin yung kaibigan ko na may sasakyan. Hatakin nga natin yung kotse ko doon sa sablan. Bakit daw? Ayaw umandar. Mabuti, dala tayo ng gasolina. Sabi niya, isa yung nagpaalala sa akin. Dala kami ng gasolina. Pagdating namin ng sablan, anon nga. Nagre-redondo naman. Pero ayaw umandar eh. Sinik nung kaibigan ko. Hehehe! Tinawanan ako, kinantsawan. Hehe, pastor! Paano aandar? Walang gasolina! Hehe! Diba? Ano yan? Yung naging kasabihan na yan? Ang mga agandar tilugan, ano ang gasolina na? Nung ibig sabihin yun, gasolina am. Tapos agandar tilugan, gasolina am. Hello? Yung mga nakangiti, alam ko may revelation yan. Pero ganun, literally ha? Kung walang gasolina, hindi andar talaga. Sino yung parang pagkain ng makina? Alam niyo saan maganda ang makina? Kaya may langis din yan. May motor oil. Kaya meron din tayong langis, mayroon tayong Holy Spirit. Alam niyo, hindi tatagal ang makina kung walang langis. Aandar yan. Ilang minuto lang, segundo lang yan. Kung walang langis yan, overheat yan, mamamatay, masisira ang makina. Imagine ninyo, kayo yung makina. Hello?
Kaya yung 5 foolish virgin na walang langis, kulang. Ganon din yun sa makina eh. Alam niyo ba? Hindi lang basta-basta may langis kailangan puno. Nasa tamang sukat yung makina, yung langis ng makina. Hindi pwedeng bitin kasi iinit pa rin yan. Hindi yan tatagal. Kaya ganun ang mga mananampalataya minsan. Kulang sa langis. Hindi tumatagal. Mabuti hindi kayo yun. Puno kayo ng langis. Kunti lang yung nag-amen. See? You see how important it is? Without me, you can do nothing. But one thing I would like for you to see. Okay, may naragpasan ako dito. Yung candlesticks, sa Greek word, loknia. Yung ko kung tamang ganun. Ang, talagang kandilero talaga, yung ng kandila. Pero yung salitang lampstand, yun yung tinatawag nilang minora. Yung pitong na yun, minora. So magkaiba, magkaiba talaga. Yung candlesticks talagang as in na candlestick. Pero itong minora, yan yung lampstand na sinasabi natin. Yan ay hango pa sa Exodus. Remember, nung pinagawa si Moses ng tabernakulo ng templo, isa yan sa gamit na pinagawa. At 3 dito sabi niya, 3 dito, yun yung nakita natin. Bali 7 siya. Actually, alam niyo, meron akong aklat, meron akong nawala ko lang pero ang ganda. Because when God, kapag ang Diyos nagpagawa ng isang bagay, everything has a purpose. It's just like something like this. Ano sa tingin niyo ito? Para saan ito? Para saan ito? Hindi ito plastic. Everything in here has a purpose. Even outside, di ba? May hindi yan basta nilagay para, anong gagastos lang para lang ba? Wala. Everything that was put in here, placed there, has a purpose. Ganun ang Diyos. Kung babasahin ninyo yung lampstand na ito, or candlesticks, una sa lahat, pure gold purong ginto. Kapag sinabi ang Biblia na ginto, always remember about God. It represents God always. Amen? So kung titingnan natin, it's all about God. Lahat ng mga kagamitan dyan sa templo ay pinalitadaan or nilagyan ng ginto. Why? It's all about God. Lahat para sa Diyos ang ating everywhere if you are in the temple, everywhere you look at it, you see gold. Speaks about the deity or katangian ng Diyos. Kalagayan ng Diyos. Okay? So it has to be gold. Hindi basta-basta.
beaten work. Bakit sinabing beaten work? Yung talagang hinulmaan, pinitpit, pinukpok. Paano nila mahulmaan? Paano nila gawin yung 7 candlestick? It has to be beaten. Kailangan po. Hindi yan basta-basta, hindi kagaya dito na. Ito, I have no doubt, kasi negosyo, may hulmaan na ito. They just pour out this. Hindi ito ginto ha. Ay, ang yaman ko na kung ginto ito ha. Ilang kilo na to? Ano sa palagay nito? Cup, brass, tanso. Pero halimbawa ito. Lahat yan may meaning yan. Knobs, rings, everything. It has a meaning. May mga ibig sabihin yan. Lahat yan. May mga tinutukoy. Especially, spiritually, para sa atin. But lastly, before we, pause, remember, if you go back to Revelation, sabi niya, they were in the hands. Holding, sabi niya. Itong 7 golden, yung 7 stars, may connection, the 7 stars in the 7 golden lampstand, sabi niya, in the midst. Sa gitna ng 7 golden candlesticks ay likened to a son of man. Nadaanan na natin yan, di ba? Mga natin. Sa gitna, in the midst of the 7 golden candlesticks, yan. Sa gitna ng 7 kandelero, sabi niya, ay sa kagaya ng anak ng tao. We already discussed that. So ang ko lang doon, ang punto ko rito, that the Son of Man, or the Lord Jesus Christ, in short, ang nasa gitna. In another verse, sabi niya, walking in the midst. Hindi lang basta ang ating Panginoon Kristo, hindi lang basta nandun sa gitna, kalagitnaan. Okay, we'll just look at that. Anong ibig sabihin na 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst? Ano sa tingin nyo? Imagine ninyo, 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Nandyan ba siya nakaupo? Ha? At kung titignan, sabi niya, Jesus is walking in the midst. Siya naglalakad. So, anong ibig sabihin? He is in control. He is working. Siya ang may control, siya ang lumalakad, siya ang kumikilos. Kapag sinabi mo, lakad na. Amen? Anong ibig sabihin? Move. Do your work. Do your duty. Ibig sabihin siya, from the first age, from the start to the end. Kasi yung pangako niya, I will be with you, even in you. It's not only for the disciples na kausap niya, kasi matagal na silang namatay. Pero sabi niya, unto the end, sino yun? Hanggang sa atin, last generation, last church age. He's walking in the midst of the golden candlesticks. Wow. Golden candlesticks. Let us all stand. Tingnan mo ngayon katabi mo kung
Golden yan. Ha? Tingnan mo, golden yan. Ha? Ginintuan ba yan? Or... Alam niyo, isang gustong-gusto ko dito sa part na ito. Dun in the temple. Sa templo. Ang karaniwan na puno na ginamit, palagay ko tagakyangan ang mga gumawa doon. Bakit? Karamihan akasya. Acacia wood. Di ba? Anong akasya? Bakit acacia wood? Ang akasya ay hindi matigas na puno. Alam niyo ba yun? Ang akasya hindi matigas na puno. Kaya madaling kortihan. Amen? Ang maganda, kahit malambot lang siya, hindi siya basta-basta nabibitak. Parang ikaw. Hindi basta-basta nabibitak. Parang ikaw, malambot lang. Humble lang, hindi hambog. Iba yung humble at saka hambog eh. Sabi ni Heidi, biro mo naman nagpo-post na ito. Simple celebration, pero kumplito. Ang tawag ko dyan, hindi yan pahambol, pahambog. Simple celebration, pero may adobo, may hipon, may lechon, may salad. Simple celebration daw. Sabi ko, ang tawag ko dyan, hindi yan pahambol, pahambog yan. Ganun ang akasya, mga kapatid. Pero what makes the acacia wood very important and very strong? Dahil ito ay binalutan ng ginto. Amen? Remember that always. Gold is deity. It represents God. Paano? Yung kanta, I am weak, but thou art strong. Let the weak say, I'm strong by the strength of my Lord. So you see what God has, you see, I just want us to see what God is doing. Kasi He's walking in the midst of the church of the 7 golden candlesticks. Siya ang kumikilos. Amen. Tignan niyo no, yung ball on the top, dumadaloy sa kanyang iglesia, ang langis, ang Espiritu Santo, para patuloy. Remember, you are the light of the world. Para patuloy ang iglesia na magningning, magliwanag, magningas ang apoy. The oil has to be continuous, flowing. So hindi talaga kandila. It was supplied by the Holy Spirit, not by might nor by power. So kung tingnan ninyo, inside out. Inside out. Holy Spirit ang dumadaloy sa loob. Sa labas naman, ang 7 kandelero ay covered by binalutan ng deity. Amen. Ginto. We represent God. Ganyan mismo ang sinabi ni Brother Branham dyan. Kung babasahin natin sa susunod yung mga quotation. Tayo, nire-representa natin ang Diyos. The deity of God. Ang pagka-Diyos, ang ori, ang Diyos. Paano nila makita ang Diyos? Sa panahon ngayon,
God in you. Sa inyo, ang Diyos na sa atin, sa kanyang mga nobya. Bakit? Nasa atin ang salita. Inside out. When the day is dark, Jesus is the one before you. And the clouds are high, low, there is one who watches over you. Is one who watches over you. Everywhere that you may go, Jesus is the one. His way, so be it, Lord, so be it, Lord. Have your own way. Amen, amen. Jesus is the one more time. Yes, Lord, Jesus. Jesus is the one, Jesus is the one.
He's the main character. He's the one holding the 7 stars. He's walking in the midst of the churches. He's walking in the midst of the believers. Always remember that. He's walking in the midst. 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Oh, just because He loves you so. Just because He loves you so. Just because He loves you so.